sa totoo lang, kung meron mang dapat sisihin kung bakit naghihirap pa rin ang Mindanao hanggang ngayon, hindi naman siya nga na naging presidente, no? Naging presidente, 6 na taon, walang nagawa. So, Mga kabanata, itong sinabi ni Brosas na wala daw nagawa itong si President Duterte sa kanyang termino at sa loob daw ng 6 years ay wala daw itong nagawa at parang kakagawan pa ni President Duterte daw kaya daw naghirap, no? Tandaan nyo, naghirap, sabi ni ah, Arlene Brosas, itong congressman, ano ba itong tawag doon? Gabriela Pertiles na parang gusto niyang palabasin na kakagawan pa ni President Duterte kung bakit naghihirap itong Mindanao. Hindi ko alam kung talagang maghihirap ba talaga ang Mindanao dahil hindi naman ako nakarating doon. At saka gumagawa lang daw ng pakulo itong si President Duterte para maiwasan itong issue niya ngayon laban sa ICC. Yun nga, kasama pa yun si BP Sara na inamin din naman ni Franz Castro, mamaya mapapanood nyo, na itong si Sara Duterte, no, ay isinama kasi ni Las Cañas itong latest statement niya na nung nakaraan daw di naman daw ay hindi naman daw kasama itong si BP Sara. Yung sabi nga ni ni Las Cañas ay sabi ni Franz Castro baka daw natakot lang si Las Cañas sabihin nung nakarang hearing na nag-hearing kasi sa Senado sa ilalim ni Trillanes na yun na wala namang binanggit doon na isang katiting na salita itong si nga kasama diyan si BP Sara. So ngayon lumalabas, no? Ay sabi ni Castro, baka natakot lang itong si Las Cañas sabihin ng pangalan ni Franz ni BP Sara. So yun, anong ma-react nyo dito? Panoorin nyo muna ito mga kabanat, itong sinabi ni Brosas laban kay President Duterte. Ano ba yun? Ito. Yeah. Now, ang next topic po natin ay tungkol naman sa mga naging remarks ni Las Cañas tungkol sa involvement ng Vice President sa war on drugs. Now, let's hear mula kay Kong Franz Castro. Well, talagang pinanood natin yung press conference ni dating police officer Las Cañas, at nakita natin dito medyo nangingilabot na ako doon sa ilang mga sinasabi or naging pabahagi ng kanyang testimony doon sa ICC. So kami naman ito yung mga sinasabi ni Las Cañas about yung involvement ng Duterte administration sa EJK mula pa ng panahon na naging mayor, vice mayor si Vice President Duterte ay talagang nakita natin na hindi naman ito bago kasi sinabi niya na ito noong 2021 pa no sa kanyang mga testimony. Bagamat sinasabi niya na bagamat nakita natin dun sa Senate hearing na wala rin naman siyang binanggit. Pero sino nga naman ang hindi matatakot doon sa mga ganong sitwasyon na hindi talaga protected yung kanyang seguridad, di ba? Doon sa and not unlike ngayon na malaya siyang naisasabi yung kanyang ano. At siguro hindi lang naman ito yung mga testimony ni Las Cañas yung pagbabatayan ng ICC kaugnay doon sa pagkakasangkot ni Vice President Sara Duterte dito sa tinatawag na extrajudicial killings di lang sa Davao at sa iba pang mga lugar. At kayang talagang kami naman ninadraft namin yung House resolutions para imbestigahan in aid of legislation para makita na talaga natin yung veracity ng mga sinasabi ni Las Cañas o ilan pang mga pwedeng maging witness kaugnay doon sa mga allegations ni Las Cañas kay Vice President Sara Duterte. So ako bilang educator, 'di ba? Gusto rin natin magkaroon sana ng mga guidelines ng pwedeng policy, batas sa pagpipili ng education secretary
So matagal na ito no na siyempre discretion ng Pangulo yung pagpili ng mga secretary. Pero sa tingin natin, sa tingin namin sa education sector ay panahon na siguro na magkaroon ng pamantayan sa pagpili ng secretary, lalong-lalo na sa education. So ito yung gusto nating maging direksyon ng ipa-file nating ipa-file nating House resolutions. At kung sinasabi nila na hindi 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 pwedeng pagbatayan lang yung testimony ni at nidiscredit na agad ng ilang mga individual at grupo o individual itong testimony nila sa kanya. So, yan ay makikita naman yan sa mga gagawin nating pag-iimbestiga kung sakaling matuloy itong pag-iimbestiga dun sa ihahain naming House resolution. At di lang naman siya yung magiging witness kung sakali doon sa gagawin nating investigation in aid of legislation nitong pagpa-file natin ng House resolution para imbestigahan si Vice President Sara Duterte. Yes. Sa panig naman po natin sa mga kabataan, may kilang para makamit kasi ang hustisya para sa mga biktima ng pekeng giyera kontra droga na pinamunuan ni Rodrigo Duterte, dapat pinapakinggan ang matatapang na nagsasalaysay ng kanilang nalalaman at dapat mag-alay ng mas marami pang proteksyon sa interesadong ilabas ang katotohanan. Dapat hindi sila tinatakot para manahimik o sabihin flip-flopping sila. Yun. Now, next naman po, may mga ilang remarks kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto din nating bigyan ng reaksyon. No? So, magsasalita po ang ating mga makabayan representatives tungkol doon. Tapos, panghuling topic po natin later ay tungkol naman sa proposal na ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas. So, doon po muna sa reaksyon sa ilang mga pahayag ni Rodrigo Duterte. Mauna na po tayo mula sa kabataan. Kasi sabi po niya, and I quote, doon sa isang rally, sabi nila, pinapatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabuti na lang wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa, Mr. President. So, ito ay patuturing din nating actually pagbabanta, di ba? At consistent ito sa verbal orders ni Rodrigo Duterte noon na patayin ang mahihirap at inosenteng pinagbintangan o napagkamalan lang na sangkot sa drug trade. Kaya dapat hindi na patagalin ang pagpapanagot sa kanya. Dahil mabagal ang justice system sa bansa, dapat hayaan ng pumasok ang ICC. Di lang para panagutin si Rodrigo Duterte, pero para imbestigahan din ang papel ni Sara Duterte, Bato de la Rosa at iba pang napangalanan. Next po, let's hear from Kong Arlene Brosas. Reaction din sa remarks. Yes, thank you, Kong Raul. Kong Raul, kaugnay sa mga latest tirades ni Duterte, yung mga tirada ngayon ng former President Duterte, talagang matindi. Parang may rabies na nagwawala na at dinadamay pa ang Mindanao. Sabi nga natin sa press release natin, mabuti pang siya na lang ang humiwalay ng Pilipinas, huwag niyang idamay ang Mindanao. Kasi in fact, dapat sumuko na nga siya sa ICC sa mga pinagagawa niya ng nakaraan. Sa totoo lang, kung meron mang dapat sisihin kung bakit naghihirap pa rin ang Mindanao hanggang ngayon, hindi naman siya nga na naging presidente, no? Naging presidente, 6 na taon, walang nagawa. So, tigilan na niya yung mga pakulo niya para maiwasan yung mga pananagutan niya sa taong bayan, no? Dahil wala naman talaga siyang nagawa sa panahon niya. Ang laki-laki nga ng kanyang ng nakuha, no, na nakuha niya ang ganansya nung panahon na siya ay presidente. So, talagang dapat nag-redound ito sa Mindanao, pero hindi, 'di ba? At malaki ang kasalanan niya sa mga biktima ng extrajudicial killings. Yun ang malinaw. Hindi katanggap-tanggap na ginagamit niya ngayong panangga ang Mindanao region. Kasi
Gayong nung panahon niya, napakaraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao, nagpataw pa siya ng martial law at nagpasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Kaya kay Duterte, harapin mo ang ICC, harapin mo ang mga biktima ng extrajudicial killings at harapin mo ang mga biktima nung war on drugs na ginawa mo. Yes. Thank you, Kong Raul. Next po, Kong Franz. Well, talagang sa akin, yung mga binanggit ni dating Presidente Duterte sa rally sa Davao, kaugnay kay President Marcos ay parang bomba na sumabog, no? So kung ito halimbawa, yung malutong na sinasabi niyang drug addict, nagdodroga si President Marcos Jr., ay sana kung meron siyang patunay nung panahon na yon, dapat ay may ginawa siya, no? Doon sa dahil kampanya niya naman yon nung panahon na yon. At hindi rin naman natin pinagtatanggol si Marcos kaugnay nito. Dapat din tignan din, it's an eye-opener at dapat sagutin din ni President Marcos itong mga pagbibintang na ito dahil on a rally, tapos mayroon tayong nakikitang sinasabi niya kung totoo itong isang presidente natin na isang bangag or adik. O dapat may gawin na ngayon si President Marcos Jr. doon sa mga pinagsasabi niya na talagang malaking pagsira niya sa reputasyon, lalo-lalo na siya ay presidente. So hamon din natin kay President Marcos Jr. na sagutin ito kung totoo man to o hindi or ano man yung pwede niyang sabihin. Mukha tuloy nagsasagutan yung may parehong mga involved sa droga kung totoo nga na pinagsasabi ni President Duterte. Well, ito rin yung sinasabi rin na tungkol sa cessation. So, yung paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, mukhang sinabi na rin ito dati ni President dating Presidente Duterte panahon ni Gloria. Noong may panahon na mukhang tatanggalin yata si Gloria noong 2006. So, tuwing magkakaroon ng ganito na magkakaroon ng kumbaga yung interest ay at stake, ay nagsasalita ng ganito si President Duterte. So nasa kanyang noon yung pagkakataon. Wag niyang gamitin itong mga usapin ng paghihiwalay ng Mindanao kasi nagdulot ito ng gulo. In fact, sinasabi nga ng iba, parang inciting to rebellion ang sinasabi ni President Duterte dahil sinasabi niya yung paghiwalay, ito ay labag sa konstitusyon. Na siguro kung panahon niya may nagsalita ng ganyan, ay baka pinahuli niya na. No? So dapat sa mga sinasabing ganito ni dating Presidente Duterte, ay magtutuloy-tuloy pa ito. No? Nakikita natin from the rally, nag-press con pa yan at nagsasalita pa talaga siya. So well, niya yon, kalayaan niya yon. Pero dapat ang hamon ko sa kasalukuyang gobyerno ay dapat ay may gawin. Yung mga legitimate na mga issues ng mga mamamayan ay dapat din pag-ukulan din ng pansin ng Marcos administration. Yan. Sa bahagi naman po natin regarding Mindanao secession o paghihiwalay ng Mindanao, tanong po ng kabataan, bakit hindi ito pinanawagan ni Rodrigo Duterte habang Pangulo pa siya? Ngayon lang niya naisip gawin ito dahil wala na siya sa kapangyarihan at nagugunaw na ang alyansa nila sa mga Marcos. Pagsalba lang ito sa baluarte nila para protektahan ang kanilang poder. Hindi niya pagmamayari ang Mindanao. Yan ang gusto nating sabihin kay Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nais silang gawing escape bunker ng mga Duterte ang Mindanao sa panahong tugisin na sila ng ICC kapag umusad ang investigasyon at nahatulan sila sa kanilang mga krimen sa mamamayang Pilipino. Imbes na humarap sa mga kaso, tatakbo pa sila palayo at paghahasik ng gulo sa bansa. Di naman sasagutin ng pagkalas sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao sa kahirapan, armadong tunggalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa.
tulad ng People's Initiative at Charter Change, ang nilulutong Mindanao Secession Plan ni Rodrigo Duterte ay pansariling pakana lamang. Ito ay panlilinlang muli sa kanyang mga kababayan sa Mindanao. Hindi na siya na konsyensya. Ang kailangan ng Mindanao at ng buong Pilipinas ay mahalagang reformang sosyo-ekonomiko. Tunay na reformang agraryo, pambansang industrialisasyon, maayos na serbisyong palipunan at iba pa. Mga bagay na hindi naman tinugunan ni Duterte noong Pangulo siya. Yan po. With that, tapos na ang ating mga kinatawan sa paglalahad ng ating mga pagtingin. At ngayon po ay open tayo sa mga tanong mula sa media. So, ayun, pwede po kayong mag-raise ng kamay para po ma-recognize, or kung gusto pa ninyong i-chat din ang inyong questions, ay pwede din po. Ayan. Let's recognize po si Sir Red Mendoza ng The Manila Times. Hi, good afternoon. Okay ba ako? Yes po. Dinig Okay. po. Yes, of course, there are so many things to parse out doon, especially doon sa report ni Special Rapporteur Irene Can. First of all, yung sinabi niya yata kanina na dapat daw less government intervention sa media. And I think I also saw na dapat daw ma-remove yung monopolistic structure ng media sa ating bansa. I understand na we need a more vibrant media and more diverse media. Pero yun nga, with the case of CNN Philippines closing down, kasi nga because of financial losses, ano sa tingin ng Makabayan, ano ang opinion ng Makabayan dito sa naging suggestion ni Irene Can? And also, ito yung sinasabi niya na less government intervention in media. Do you think that PTV should be removed as a state-sponsored voice of the government and convert it into a public service channel? Kasi may mga laws, may mga bills ng final for PTV to be converted to public service network, pero hindi naman gumagana sa Congress. So, what is your take on this? Anyone can answer. So yan mga kabanat niyo, napakinggan yung pahayag lalo na sa last part ni Brosas. So naniwala ba kayo doon na walang ginawa itong si President Duterte sa kanyang termino, no? At naniwala sila dapat managot itong si President Duterte sa ICC. At doon yun nga kasama, no? Kasama pa daw si BP Sara doon sa dapat managot sa ICC. Dahil na kasama daw ito sa plano laban yung pag-create nila ng tinatawag na war on drugs, no? So yan mga kabanat.